building for me, personally, building relationship is important to make the event successful. Yes. We need to pay close attention on how they communicate during the initial stages. Unang pag-uusap pa lang, nalalaman mo na dapat yung kiliti ng client mo. At may tanong naman si Kapartner Chris. Yes, Miss Mais. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan kapag nakikipag-transact sa isang potential na client? Naku, ang dami nito, Sis Chris. Ang dami. Malaman diba, nga namin. Nabanggit ko nga kanina, if the event organizer is not really listening well and not observing well, madaming red flags, baka ma-miss out mo yun, ano? And then, nagpagod ka na, naipresent mo na yung konsepto, yung ideas mo, yung pala, hindi sila mag-respond sa'yo, hindi ka nila babalikan. When you do follow-ups, kinuha lang yung konsepto mo, kinuha lang yung ideas mo. Ito, Miss Mais, in terms of services, ano bang mga services na may mataas na profit margin ngayon sa tingin mo? Oh, wow. Iba-iba din talaga kasi yung profit margin sa events, no? Minsan, depende sa budget ng corporate clients. They usually give naman their working budget. And sometimes, there are clients na mahirap kausap. Kasi kahit anong gawin mong malaman ang working budget nila, hindi talaga nila i-share. Yung maganda ang profit margin sa mga corporate events. Kaya naman, mas pinili ko talaga to kaysa sa weddings or social events. Ayun, magandang gabi mga partners. At welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. At syempre live na live po tayo sa UNTV Radio La Verdad. At syempre ngayong gabi, kasama natin si Partner Quest na nasa Zoom. At syempre si Partner Manuel na nasa studio. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi ka-Partner Randy and ka-Partner Manuel. Ayan, isang maulang gabi sa inyong lahat and also sa ating pong mga regular viewers at mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350. Magandang gabi at isang maulang gabi, partner. Ayun, magandang gabi. Magandang gabi, Kapartner Randy, Kapartner Chris. Isang maulan nga at matraffic na naman. Parang times 3 traffic ngayong araw na ito ng Thursday, Kapartner Randy at Kapartner Chris. Ang lakas kasi ng ulan kanina. Grabe. Kapag umulan, ang kasunod traffic. Kaya mas maganda ay anticipate lagi tayo. Pero ngayong gabi, napakaganda ng pag-uusapan natin, Kapartner Randy at Kapartner Chris. Excited na kaming lahat. Correct ka dyan, partner, no? Nakaka-excite kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi, yung paano ba yung makakuha ng market? Ano ba yung, paano yung pumili ng market? Ayan yung pag-uusapan natin ngayong gabi, partner. Right, at kami po ay live, nabanggit nga ni Kapartner Chris sa 1350 sa AM Band. Of course, ganun din sa Facebook, sa UNTV Radio La Verdad at on YouTube naman sa UNTV News and Rescue. At may hotline din tayo, Kapartner Randy. Pwede silang tumawag. Yes, may tayo. Siyempre kapag may katanungan kayo or may may gustong topic na pwedeng i-discuss natin dito sa show natin, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. At may sasagot dyan. I think si kasamang Quest ang sasagot dyan. Oo nga. At balita ko nga ay may nagtatanong na at nag-i-inquire. At gusto atang mag-sponsor. Good luck at maraming salamat sa message. Nag-message din siya sa Facebook natin sa Business on Air. Business Natin On Air. Partner Quest, may paalala muna tayo ngayon, di ba? Ayun, ito naman yung aking paborito. A tax reminder for tonight. Ayan, ito na po, umpisahan ko na. September 12, 2025, ito po ay tomorrow. E-filing ng BIR 1601C, monthly remittance return of income taxes withheld on compensation, and also BIR Form 0619E, monthly remittance form of creditable income taxes withheld or expanded. For monthly
For the month of August, ito po ay sa mga EFPS filers under Group D, as in dog. Then, on September 13, Saturday, e-filing din ng BIR Form 1601C, monthly remittance, return of income taxes withheld on compensation, and 0619E, ito po yung sa expanded. For the month also of August, ito naman ay sa mga Group C. Then, September 14, ito po ay Sunday, e-filing din, BIR Form 1601C and 0619E, ito po ay sa mga EFPS filers din under Group B, as in boy. Ito ay also for the month of August. Next, September 15, registration, manual or online through ORUS, permanently bound loose slip books of accounts, invoices, and other accounting records for fiscal year ending August 31, 2025. Next, September 15 din po ito, submission ng monthly summary report, schedule of transfer titled, untitled real properties by city or municipal assessors, register of deeds, and LRAs. For the month of August din po yan, 2025. Also, summary list of blank OCT, TCT, CCT, ayan, Condominium Certificate of Title issued to all Register of Deeds, also for the month of August. Next is BIR Form 1702. Ito po ay para sa mga regular taxes, exempt, mixed income earner with audited financial statements or AFS, and BIR 1709 kung applicable. And other attachments. So, fiscal year ending May 31, 2025. Next is BIR Form 1707A. Ito po yung annual capital gains tax return for onerous transfer of shares of stocks not traded through local stock exchange by corporate taxpayers. Also, for fiscal year ending May 31, 2025. Next is EBIR 1601C, monthly remittance return for income tax withheld for compensation, and 0619E, remittance form of creditable income taxes withheld or expanded, and remit for Group A ito sa mga EFPS filers. Ayan, 1702, regular tax, exempt, and mixed income earner, fiscal year ending May 31, 2025. Back to you, Randy. Ayun. At syempre, para makarami tayo mga partner, no? Umpisahan na natin ang ating segment na Biz News. Biz News. At sa atin namang Biz News ngayong gabi, kasangbahay at mga kapartner, bilang ng mga walang trabaho sa bansa tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Umakyat sa 5.3% ang unemployment rate mula sa 3.7% noong Hunyo. Katumbas ito ng 2.59 million Filipinos na walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba rin ang employment rate, ngunit tumaas ang bilang ng underemployed o yaong nais ng mas mahabang oras ng trabaho. Patuloy na binabantayan ng PSA ang datos upang masuri ang lagay ng ekonomiya at employment situation sa bansa. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat Cecil Alabata Cruz. Yun nga kapartner Randy, kapartner Chris, yung nabasa ko naman sa news break kahapon, ang may pinakamataas na tumaas naman na may mga na-employ o na-employ ngayon ay nasa Benguet. At ang may pinakamababa naman na walang trabaho ay nasa Bicol. Ganon. So maraming unemployed sa Bicol region ngayon. Yan naman. Partner Manuel, ito naman ang thinking ko dyan.
tumaas ang unemployed, baka naman nagnegosyo na. Ayun nga, pwede, no? Oo. At nanonood ngayon ng business natin to para matutong maghanap. Paano ba maghanap ng target market? Tama ba? Paano maghanap ng market nila? Yes, pag-usapan natin ngayong gabi, di ba? Oo. So mga nanonood at nakikinig po ngayong gabi, huwag kayong aalis. Yan yung pag-uusapan natin. So, pag-uusapan natin yung target market ninyo, mga partner. So, at magbabalik mo na ang inyong programang kasangga ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung pawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mapaminsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, alas 7:17 na ng gabi at nagbabalik po ang programang Business Natin To. At syempre mga partner, sa mga nakikinig po ngayon sa radyo o sa Facebook, no? Pwede kayo mag-text or tumawag sa amin ngayong gabi at baka mag-text dito sa mobile number na 0997-824-9408 at may magte-text sa inyo later. Ayun. Hintayin nyo lang. May magre-reply po sa inyo. Even dun sa Facebook page na Business Natin To On Air, pwede kayo mag-DM or PM rather, mag-PM. Yes. At syempre, tayo dyan, partner, kasi on air naman di tayo makasagot agad-agad ngayong gabi. But
tomorrow or mamaya sasagot tayo. Ayun, partner. So ngayong gabi, partner, no, pag-uusapan natin yung tungkol sa paghahanap ng target market. So yan ang pinakamahirap na sa isang pagninegosyo. Yan ang pinakamahirap para sa akin na sir, yan yung pinakamahirap yung paghahanap ng market. Oo, at saka minsan marami din nalilito dyan. Minsan, kapag, example lang sa social media, kung ang produkto mo ay para pala sa mga bata, nagpo-post ka ng patungkol sa matanda. Kaya paano makukuha yung market ng mga bata? Pero hindi naman pwedeng maalisin na mag-post ka tungkol sa na magugustuhan ng matanda kasi sila yung madalas nasa Facebook o kaya sa iba pang platforms. Kaya doon nga sa partner, no, bago tayo pumunta sa segment natin, no, yung natin, yung sa Facebook, 'di ba, may algorithm ba yung tawag doon? Yes. Yung mamimili ka kung ano yung pipiliin mong market, 'di ba? Yes, tama. At misa ang madalas na naman nangyari ngayon ka-partner Randy, si Facebook na ang bahala. Maggumawa ka na ng ads mo o kaya ng creatives mo, bahala na si Facebook ngayon ang pumili. Depende dun sa mga nagfa-follow sa'yo. Siya nang pipili na ito ba'y para sa babae, para sa lalaki. Siya ang nakakapag-manage ngayon ang meta na ngayon nakakagawa ngayon ka-partner Randy. Yan ang maganda, partner, no? So this coming itong segment na to na business on demand, yan yung pag-uusapan natin. Yes. So simulan na natin. Yes. So ito na ang business on demand. Business on demand. Dahil sa paglago ng teknolohiya at pagdami ng mga tao na gumagamit ng social media sa kasalukuyang panahon, mas tumataas din ang kompetisyon sa negosyo, produkto man ito o isang serbisyo. Dahil dito, mahalaga ang tamang pagpili ng merkado na angkop sa produkto o serbisyo ng isang negosyo. Sa pamamagitan ng masusing pagpili ng tamang merkado, nabibigyan ng daan ang isang negosyo na ma-improve ang kalidad ng kanilang produkto o serbisyo. Kaya naman, upang bigyan tayo ng gabay, paano nga ba natin dapat salain ang ating mga kliyente o ang ating target market? Makakausap natin live via Zoom ang BNI Philippines member Magnificent Chapter at CEO and founder of PMCM Events Management. Walang iba kundi si Miss Mais V. Sandico. Magandang gabi, Miss Mais. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's so nice to be here. It's my first time here. Thank you for inviting me. Talaga naman, tamang-tama. Perfect timing. It's my 50th birthday today. Wow! Happy birthday! Patugtugan mo namin ng happy birthday si Ma'am Mais. May music kami para sa'yo. Wala bang dyan? Wala bang pakihintay lang, Mama. Kaya pala si Randy Tama-tama, nag-read din ako para po sa inyo, Mamais. Yes. Oo nga, pang lucky daw yan. So I'd like to say thank you to Jennifer and I for the balloons. Yes, birthday salamat. Balloons. Yeah. Happy birthday, Mama. Thank you, guys. It's so nice to be here. Thank you so much. Ayan. So, konti lang yung oras natin, Miss Mais. Simulan ko na yung pagtatanong na. Baka hindi tayo makaabot Sayang. May kakain pa kayo Nakakaya naman. Baka naman mamaya magpadala pa kayo ng cake po sa amin ni Sir Randy, Ma'am Crest. Nakakaya naman po. Sayang, wala ako sa studio. Sayang lang po. Wala po sila dito sa studio. Yeah. Anyway, wala po. Sige po, simulan na natin. Speaking of cake, maraming salamat sa mga nagpadala ng cake. Thank you so much. Yeah, so Kuya Randy, sana sasabihin ko Okay lang naman. Okay lang naman po. Well, I'm Mais Sandico po. I'm the CEO and founder of PMCM Events Management. So I am a proud event organizer for 15 years. 15 years. 15 years na? Yes, 50th birthday ko na nga. Kaya matanda na tayo. So, I started with weddings and birthdays. Pero nowadays, I am focused on servicing corporate events, yung mga product launching, yung mga press conferences, year-end parties,
awarding ceremonies, workshops, team buildings, family day, tsaka yung mga public events such as concerts, yan, yung mga conferences, expo, fundraising events, tumutulong din tayo such as the golf tournament and a lot more. So yan yung aking background. Ayun. Miss Mais, mukhang makakatulong kayo sa amin, sa ating, mukhang pwede tayo mag-collab, para magandang collab to. Sure, Randy. Oo. Why not? Let's do this. Alright. Ayun. So, tatanong ko naman, kapartner Randy kay Ma'am Mais, so nabanggit nyo nga yung background niyo sa pag-event organizer. So 15 years ago at sinimulan nyo ito. Nabanggit nyo, bakit yung ano ba yung unang event na inorganize ninyo na hindi nyo na makakalimutan? Naku, ano ba yung unang, ang alam ko dyan, it's about wellness event yun. It's a seminar, merong doctor from India na nakilala ko at sabi niya, paki-organize mo nga itong seminar. It's a wellness, yung mga against cancer, no, yung mga alternative medicine. Mm-hmm. And sa social event, yun yung conference na una ko natatandaan, no, about prevention ng cancer and how to yung alternative medicine para sa cancer. And sa socials naman, naalala ko, birthday, dyan yun sa may Shangri-La residence, dan sa may katabi ng EDSA Shangri-La. So, birthday naman siya ng kakilala ng kamag-anak ng aking asawa. So, buting asawa. So, yun, mga kakilala muna ako nag-start. Yan. So, ngayon, nasa corporate na ako. Yun. Ayun. Miss Mais, ito ang tanong ko naman. Sabi mo kanina, nag-start ka sa 15 years ago nga. Balik ulit tayo sa 15 years ago. Yes. Yung hindi mo makakalimutang event, di ba? But may mga event din ba na yung talagang yung hindi mo makakalimutan dahil pumalpak ka or whatsoever? Naku, syempre, we are not perfect, diba? We are not perfect. So, kahit na nagplano ka ng magandang-maganda, nagplano ka ng maayos, ng matagal, at ginawa mong lahat, kaya lang bigla namang nagbagyo. Diba? Yung mga ganang, yung mga out of your control, no? Nagbagyo, wala ka nang magagawa kung hindi i-reschedule or sasabihin ng client, ilipat na lang natin to ng date kasi hindi matutuloy. O kaya naman ang client ay nagsabi na planado na lahat, naplansyado na lahat. Ay, hindi makakarating si boss, hindi makakapunta sa Manila. Galing ng ibang bansa. Yung mga ganong bagay, pwede ba natin siyang iurong ng ibang date? Yung mga ganong bagay na handang-handa ka na pero syempre, kailangan sundin mo yung direction ng client. So, yung mga ganong tipong mga setbacks ba na mga out of your control like the weather o kaya naman the client decides to choose another schedule, wala tayong magagawa doon but to do the necessary adjustments, talking to the venue again, lilipat ng date, magpaplano ka ulit. So yung mga ganon, syempre. Pero lagi tayong handa dyan kasi kailangan meron kang mga alternatives or feedback or solutions na ipepresent sa client mo bilang isang event organizer. So, sige po. At yun, Miss Mais, isahabol ko lang, Sir Randy, kapag ganun, di ba nasa kontrata yon na pag may acts of God na hindi na mapipigilan, nasa contract naman talaga yon na kailangan ito ay napagkasunduan. Napagkakasunduan yan at laging ang client pumipirma ng contract kasi kami mga event organizer most of the time hindi kami nakikialam sa pagkontrata ng client sa venue. So it's between the two of them at pinakikita naman namin yung mga contract yung mga acts of God pwedeng i-reschedule yan.
kapag ganon. So, the venue itself, pag-o-offer sa'yo, papipiliin sa'yo, ano ba yung choice mo ng other schedule for your event. So, kasama sa kontrata yan, hindi naman kasalanan ng client kung bakit bumagyo. Okay. So, Ibig sabihin, Miss Mais, naka-ready ka dapat, kapag pagpunta mo sa sa event, naka-ready ka dapat ng, eto, okay to, diretso tayo. But, naka-ready ka ng setback ka ng ito baka biglang lumindol, umulan, whatsoever na event, di ba? Sa awa ng Diyos, wala pa naman ako na-experience na lindol at flood na nag-create ng malaking problema na nandoon na lahat ang mga attendees. So far, kasi di ba may na-announce naman na may babagyo sa kinabukasan or sa pagkatapos ng ilang araw. O yan. So nalalaman namin agad-agad. At si client mismo nagsasabi na tinatanong kami, ano sa tingin mo? Kailangan ba natin i-reschedule or hindi? Huwag na natin pang antayin na nandoon na lahat ng mga attendees. Mas mahirap yun. Mas mahirap. I-announce mo na lang na because of this, maiintindihan nila. Pero yung papupuntahin mo ang mga attendees mo kahit may bagyo, ay hindi maganda, syempre. Ngayon, Miss Miles, ano bang klase ng mga events ang mataas ang demand ngayon? Nako, maraming demand ngayon ay ang mga year-end parties. Yan. Kasi months na, no? Dami yan. Talagang, maraming nagkahanap ng mga lalo na ang corporate, lalo na mga HR directors or HR managers, naghahanap sila ng mga event organizer kasi hindi naman talaga biro ang mag-organize ng isang event. So yan, year-end parties, awarding ceremonies, mga Thanksgiving party, yan, lahat ng mga mabiling-mabili ngayon dahil malapit nang magtapos ang taon. So, ang dami nag-aan. In fact, meron na kami naka-schedule. November, December. Wow. Ayan. At saka marami nang nag-i-inquire ng mga ganyang event na year-end parties, Thanksgiving party, gala night, dinner. So, ibig sabihin niya, Miss Mais, ang paghahanda, ang preparation nyo, buwan yun. Ang preparation kung meron na naka-schedule na November and December, no? Yes, buwan yan. Tsaka gusto rin yan ng mga HR kasi nga marami silang mga employees. Mas gusto nila yung pinaplano ng maaga. Pero ako, based on my experience, ang pinakamaikling planning time na nagawa ko sa buong 15 years ko ay 12 days. 12 days? Wow. 12 days lang? 12 days lang at isang malaking conference pa ito. No, na naramdaman na lang ng client na hindi na nila kaya. Parang ginawa na nilang lahat, kaya lang parang meron pang mga missing items or elements na gusto nilang makita. Pero parang hindi nila ma-pinpoint kung ano yon. So they wanted to have an expert to help them out. So yun, pag ganung mga rush project, yan, nako, hindi na kami masyado nakakatulog-tulog. Iyo, puyatan na talaga. Labanan sa puyat. Yes. Puyatan na yan. Pero, hirap niyan. Ganyan ang role ng event organizer. Iba-iba talaga yung needs ng client. Pag lumalapit sila sa'yo, it's either may konsepto na sila, may ideas na sila, pero hindi nila ma-execute. Or, kaya nilang i-execute yung planning, pero on the day, kailangan nila kami kasi they want to enjoy the party or they want to enjoy the conference or the workshop. Tama. So, iba-iba talaga ang needs. Kaya kung napapansin din ng marami, iba-iba din ang pricing, no? Iba-iba din ang pricing ng events kasi depende talaga sa pangangailangan ng mga kliyente. Kaya kailangan lagi kaming handa. Eto, Miss Mais, in terms of services, ano bang mga services na may mataas na profit margin ngayon sa tingin mo? Oh, wow. Iba-iba din talaga kasi yung profit margin sa events. No? Minsan, depende sa budget ng corporate clients. They usually give naman their working budget. And sometimes, there are clients na mahirap kausap. Kasi kahit anong gawin mong malaman ang working budget nila, hindi talaga nila i-share.
yung maganda ang profit margin sa mga corporate events. Kaya naman, mas pinili ko talaga to kaysa sa weddings or social events. Mas nag-enjoy ako sa corporate. I don't have anything against sa organizer ng weddings and birthdays, ano. Pero mas feeling ko, nag-work ako effectively sa corporate. Although, meron din ako mga yes na projects kasi client ko na sila, i-organize mo naman ang birthday ng nanay ko. O i-organize mo naman ang birthday ng anak ko or 18th birthday or debut. Hindi ko natuloy mahindian. Yun. So, we need to identify talaga yung working budget para makita mo din yung profit. No? Pag sa tingin kong ay, wala pala akong kikitain kahit magkano. So, I usually decline na lang din kasi sometimes the client have so grand ideas, ano? Their ideas are so grand, but their budget is not that big. So, the effort of coming up with a concept or design is tedious already. So, it will also help my suppliers identifying the right elements to provide sa isang event kung alam namin ang working budget. So talaga yung pag nagtatanong ako, nagko-consult sila sa akin, yan ang pinaka-last kong question. Nakuha ko na lahat ng mga items na gusto kong malaman. Tinatanong ko talaga yung working budget para naman to save time and energy for both of us. May forte ba, Miss Mais, sa pag-organize ng wedding, ng parties, at ng mga itong mas gusto nyong gawin ng corporate events? Kasi believe talaga ako. Personally, believe ako sa mga nag-organize ng weddings. Kasi pag sinabi mong weddings, ang kausap mo dyan, the couple, the parents of the couple, the entourage, dami mong kausap. Yeah, hindi ako sanay sa ganon. Parang mas gusto ko, isa lang yung kausap ko. Like for example, in the corporate world, ang kausap ko dyan, the operations director, the marketing, depende sa event, the HR, or even the owners themselves. At lahat yan nakakontrata, sinasabi na nila yung budget nila before we start anything. So, yung experience ko sa wedding kasi, parang hindi masyado maganda when I was starting. I thought, yun ang magiging niche ko, no? Market ko yung mga ikakasal. Hindi pala. As time goes by, after 2 years, na-realize ko, pang-corporate talaga ako. So, yun. May mga talents kasi ng mga organizer. May magagaling sa weddings and birthdays. Kanya-kanya din pala yan. Yes. Nakuha sa kapartner Randy, nakuha ni Mamais kung ano yung forte niya sa pag-organize. Yes. Go ahead, kapartner Randy. Masaya din ako. Yes. Masaya kaya. Kapartner Randy, go ahead. Sige po. Based on your experience, ano ba yung usually na kinukonsider ng mga kliyente? It is the price, quality, or comfort? Ma-identify niyo ba, Miss Mais? Okay, so una kasi, Sir Randy, they usually consider the price when hiring an events organizer, especially kapag bidding, when it's open to the public, no? Kasi pababaan yan ng professional fees kapag bidding, di ba? May mga clients kami na lumipat sa iba after we have organized their events. Siguro may nag-quote ng mas mumura, pero they did not give the kind of service we provided nung kinuha nila kami. So they tend to compare. So therefore, I realized it's not always the price. It's more of the quality ng service. Kasi babalik-balikan ka talaga if they like your service kahit na mas mataas ang presyo. So ganun yung laban ng TMC Events Managers. It's more of the quality. Yung iba naman, naiintindihan nila na ang quality ang dapat mas tinitingnan rather than the price of the professional rates. At marami din, nagbabase din sa good relationship. Good relationship is a must in choosing the right organizer. Usually yan ang mga corporate na kumukuha sila ng mga pitch namin sa mga events, 2 or 3 event organizers, tapos ikukumpara nila yan. Tapos tatawagan nila ako, mas mahal ka. So, naisip ko, oo, alam ko. mas mahal. Kasi, syempre naman, sir, kasi di ba 15 years na rin tayong nasa events. So, yung expertise kasi ang binabayaran mo. Hindi lang yung presyo
ng event, pero yung expertise mismo ng event organizer ang tinitingnan. At alam mo yung kalidad or quality ng trabaho mo. Kaya kung medyo pricey ka para compare sa ibang organizer, kasi alam mo yung kalidad mo Alam mo yung serbisyo o produkto nyo. Alam mo yan. Yung services mo, Miss Mais. Kaya ang tanong ko, sa part ng huling mga katanungan, na-access nyo, kailangan may makapag-promote kayo, no? At makahanap ng kliyente. At ngayon talagang matindi ang laban online. So, gaano kahalaga ang social media para sa inyong paghanap ng client and promotions and campaign? Nako, talaga, sa events organizing world, kailangan relevant ka. So, kailangan you are visible on social media. Ang events organizing is a very stiff pagdating sa competition. Imagine in Metro Manila alone, there are thousands of events organizing company, no? So, tama kayo, dapat laging visible, relevant, at saka meron kang postings. Kaya naman, ang PMCM Events Management, we hired a social media handler ng aming account. Para kasi I can focus on meetings, presentations, and I have someone also doing the database research. Yes. Kung ano yung depende sa event. Kung private naman, no need to offer it sa public yung event. Kasi may sarili naman silang mga attendees na by invitation. So, yung pagiging relevant mo on social media, because a lot of people are tinatanong ko sila, sir, paano niyo po nalaman ang PMCM Events Management? Okay, so we Googled Events Management in Metro Manila or in Manila. Isa kayo sa mga lumabas. Wow. So, ibig sabihin, my website developer, yung tinatawag ng search engine optimization, ay nag-work. Yes. Pag sinabi naman nilang, sa Facebook, totoo naman, nakikita ko nung nag-i-inquire sila sa Facebook o kaya sa website, because yung email ng website na-access ko rin. Yes. So it's very important na yung website natin as events organizer talagang updated. Yes. So we put there our past events, even the testimonials of the clients. Importante makita yon para when they visit the website, okay, ito pala yung mga events na hinahandle ng PMCM Events, at ito rin yung mga testimonials ng mga kliyente nila. At sa Facebook, importante din kasi nasa-share yan, iba? Pag nag-share ka ng event sa Facebook, pwedeng i-share ng kahit sino. At hindi lang talaga Facebook, pati TikTok, YouTube, and iba pang platforms. Kailangan nandun din may presence ang isang katulad nyo. At yes, ka-partner Randy, go ahead. Ayun, ang mga partners, no, diyan ka muna, Miss Mais. Pahinga ka muna saglit, ha? Yes! Oo. Commercial break muna tayo, mga partners. So, magbabalik muna ang Business Natin To. Business Natin To. Business Natin To. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350.
narito ang mahalagang Miss paalala Mais. upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsabling netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. Nagbabalik ang business natin to. Dito pa rin yan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Manuel Recuenco and kapartner Chris. Nakikita na kita. Yes, kasama pa rin po natin live sa ating studio ang BNI Philippine member, BNI Magnificent Chapter, and event coordinator and event manager si Miss Mai Sandico. Ayan. Nice. Magandang gabi ulit. Ayan. Good evening. Shout out sa mga members ng BNI Magnificent Chapter. Wow. Thank you for watching. Ang na-imagine ko parang Maleficent. Parang sino nga ba yung Maleficent? parang Si siya, ano ba? Angelina Jolie. Parang siya yung ano nyo, yung parang Magnificent. icon. Magnificent pala yun. Pero Magnificent. katunugan yes. lang. Oo. Pero maganda po ang pangalan ng inyong company or event organizer name, kung title. Ano ba ang tawag po ba doon? PMCM, ang Yeah. aking kumpanya ay Yes. PMCM Events Management. Ang letter P, may storya yan. Ayun. Letter P is my husband, si Attorney Pepper. M is for mice. C is for CJ, my son. And M is Moira, my daughter. Wow, si Kaya Moira. PMCM. Yung singer po ba, si Moira? I wish anak ko rin si Moira, no? Pero yun tuloy naisip ko agad. Pero ganun pa man, napaka-meaningful pala at kapartner Chris ng pangalan ng company ni Miss Mais. Ngayon, pag-uusapan naman po natin, Miss Mais, ang tungkol sa mga tips ninyo at advice para sa mga nais pasuki ng event planning. At may mga tanong po kami ni Ma'am Chris. At ito po ang tanong ko naman, ano ba ang mga dapat isaalang-alang kapag pipili po sila ng potensyal na kliyente? Ma'am Mais. Hello? Parang nawala. Nakamute po ata, ma'am? Nakamute, oo. Ay, Yeah, nakamute pala ako. Okay na po. Kumakanta pa naman ako. Pakiulit na po. Take two po tayo, Ma'am Mais. Wow! Akala ko kasi kakanta pala ako. So, paano ang ang tanong po ninyo is paano natin i-consider yung pagkakaroon ng isang potential clients, Yes, ano ma'am. mga tips Yes. and how to choose the right customer. Right. So yun, magandang topic to kasi 'di ba we need to identify talaga yung ideal client natin. Nabanggit ko nga kanina na hindi talaga ako pang wedding, pang corporate talaga ako. Like PMCM Events Management is more on servicing the corporate clients. So what we usually do, the clients invite us for presentation. Sometimes for consultation muna, and we need to be clear in terms of communicating our services. At the same time, we also need to listen well to our potential clients. Ano ba talaga yung kailangan nila? Ano yung need nila para when we present our proposal aligned sa goals and objectives ng event. Of course, budget should be realistic. So we know that they are the right client kung meron tayong clear understanding of their event's purpose and their objectives. Ano ba talaga yung budget? Talaga importante malaman natin para when we do the pitching, when we present our proposal, it's within their financial parameters. This is crucial talaga in getting their yes. And of course, personally, building relationship is important to make the event successful. Yes. We need to pay close attention on how they communicate during the initial stages. Unang pag-uusap pa lang, nalalaman mo na dapat yung kiliti ng client mo. Ano talaga yung hinahanap nila sa isang event organizer? So that's why listening is very important, and the event organizer should have a very good listening skill para
we can provide also ideas, feedback, and solutions. So again, we need to identify their goals. We have to communicate well. We have to align the budget. We have to build a good relationship and impression with them. Doon natin makikita kapag yun pasok lahat, we have the right customer. Napakarami po palang napakarami palang isasaalang-alang sa mga gustong pumasok sa ganyang negosyo. At may tanong naman si Kapartner Chris. Yes, Miss Mais. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan kapag nakikipag-transact sa isang potential client? Naku, ang dami nito, Sis Chris. Ang dami. Malaman diba, nga namin. Nabanggit ko nga kanina, if the event organizer is not really listening well and not observing well, madaming red flags, baka ma-miss out mo yan, ano? And then, nagpagod ka na, naipresent mo na yung konsepto, yung ideas mo, yung pala, hindi sila mag-respond sa'yo, hindi ka nila babalikan. When you do follow-ups, kinuha lang yung konsepto mo, kinuha lang yung ideas mo. Pwedeng kasuhan ba yun? kasi talaga minsan meron talagang bidding na nangyayari, na magpipitch ka, pero I've learned my lessons really well. At siguro may mga event organizer na nakikinig dyan na makaka-relate sa akin na pinitch mo na lahat, binigay mo na yung ideas mo. So I've learned my lessons well. Talagang when I first meet them online or even face-to-face, kinukuha ko yung mga details, pero tinatanong ko talaga, last question ko talaga, Miss Press, ano ba talaga ang working budget mo? At kapag na-assess ko talaga na nakuha ko na yung right information at hindi pasok sa budget nila, sinasabi ko talaga upfront na hindi po kaya because of lahat ng sinabi niyong mga details. Siguro dagdagan natin yung budget or meron tayong mga ibang gawing pagtitipid, i-minimize natin ito. Nagsasuggest din kami pala na sir ng ways how to minimize expenses. At na-appreciate yun ng mga kliyente kapag ganun yung relationship. Talaga? Pwede natin gawin to para ma-minimize yung expenses. Na-appreciate nila yan. Red flag din, kapag sa akin red flag personally, kapag they don't want to share the working budget. Kasi sanay ako sa corporate na binibigay talaga nila yung working budget nila. So it's one of the red flag also sa akin. Yung hindi masyadong sinishare yung mga important details, tapos hindi ka na nila binabalikan, hindi na sila nag-respond. Yun yung mga red flag talaga Paano sa akin. Ma'am Mais, yung may mga client ba na parang binabarat kayo or masyadong unrealistic na yung mga sinasabi, pero bababaan pa nila yung kanilang ino-offer na budget or bayad sa inyong serbisyo? Paano kayo nakikipag-deal sa ganong tao? Nung nag-uumpisa ako talaga, sir, parang hindi ko pa alam yan, no? Yung mga ganyan na feeling ko na naaapi na pala ako as event organizer. Pero as time goes by, kasi napatunayan mo na yung kapasidad mo, yung skills mo, yung galing mo, at yung diskarte mo, hindi na matatawaran yung ino-offer mo. Sometimes nagugulat ako when I say this, okay, let's do it. So, wow, ang sarap sa feeling na wala nang tawad-tawad. Pero may mga client din na nakapirma na ng kontrata pero tumatawad pa. So, yung mga ganon, iba-iba talaga ang kliyente. Kapag nararamdaman ko na, kasi in fairness, totoo po, ang events organizing is one of the most stressful jobs in the world. So, ang respeto ko sa mga event organizer ay napakalaki. Kaya naman, pag nararamdaman kong inaapi na, in terms of the professional fee, sinasabi ko talaga na hindi po kaya. Siguro po, maghanap na lang po ng iba. In a polite way, syempre. Yan, maganda doon. Last question na, Miss Mais, ka-partner Manuel. Yes. Sa mga nagbabalak pa lang na pasukin ng event industry, ano ang maipapayo niyo po sa kanila, Miss Mais? Tibay ng loob. Patapangan talaga, no? Patapangan po. Tibay ng loob at pananampalataya sa iyong sarili.
Totoo yun. Siguro yung skills bilang event organizer ay innate yan kasi syempre napaka-stressful job nito, yung customer service, yung pagpupuyat, yung communication and building relationship with people. Not everyone can handle that. No? Not everyone has that skills. So, kailangan talaga matyaga, masipag, marunong makisama, marunong makipag-communicate, kasi iba-ibang klaseng tao nakakatrabaho namin bilang event organizer. From executive, may-ari, down to the supplier, down to the technical people, kailangan kong pakisamahan. Grabe. So kailangan marunong akong makipag-deal sa ibang-ibang klase ng tao. I think that's one of the qualities of kaya sabi nyo kanina, Mais, kailangan ay may tapang ka kapag papasukin mo ang ganitong negosyo o kaya ay trabaho. Now, Miss Mais, baka may mga event kayo. Alam ko marami kayong event at may nabasa rin ako na pati yung beauty pageant na Philippine International Beauty Pageant, parang na-manage mo or na-organize mo before. Pero ngayon, baka may mga magaganap kayong event. Go ahead, ma'am, and promote it po. Yes, I'm so thankful sa lahat ng mga projects. And of course, kapag may project na nasi-share natin yung blessings sa aming event coordinator. So I have 50 plus on-call event coordinator. So, kayang-kaya namin i-handle yung mga different kinds of events, no? So, sa September 20, meron pong Tuloy Po Kayo concert that will happen in UP Theater. So, ito po ay organized by Sorority and Fraternity in UP. Tapos, a part of yung proceeds nito, talagang i-donate nila sa mga kanilang mga magagandang proyekto. So, I'm part of this. Ang magpa-perform po dyan, UP Concert Chorus, UP Symphony Orchestra, UP Filipiniana Dance Group, and of course, yung mga surprise performances. Ang theater po ng UP ay 2,000 plus ang attendees. Wow. So, we're so excited. So, 2,000 plus ang seats. Ngayon sa September, 30, yung EmpowerCon. EmpowerCon po yan. So, mangyayari po yan sa September 30. Nakikita niyo po sa screen ang aming mga speakers, mga from Strengths Philippines. September 30, every nation. So, we're expecting a lot of coaches to be there sa Strengths and coaches ng Strengths Philippines. And of course, sponsors and a lot of corporate attendees din po, mga executives. So, maganda po yan. And of course, meron kaming golf. Yung golf tournament na Swing for Wishes. Para sa Make-A-Wish. Kung narinig niyo po ang Make-A-Wish, ang Make-A-Wish po ay nag-grant ng mga wishes ng mga critically ill kids. Galing. So, ito po ay golf. Kaya po Swing for Wishes para mag-grant natin happening on October 24 po yan. So marami po kaming events. Most of them are mga private events po. So ito yung pwede nating salihan at bumili ng ticket or mag-support. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kapartner Chris, go ahead po. Yes, maraming salamat Miss Mais. And pasok na ba si kapartner Randy? Yes, kapartner Chris. Yes. Magta-thank you na po tayo kay Miss Mais Sandico. Maraming salamat, ma'am, sa time. Sana ay hindi... Kailangan niyo po ako as event organizer. Ayan po sa screen pala. Salamat. Ang galing. Maraming salamat po at salamat po sa time. Miss V. Sandico or Mais V. Sandico. Salamat sa inyo pong Thank you so much. Pagbisita sa programa. Kahit kayo po ay naka-live via Zoom at kapartner Chris, baka yung mga nanonood ay desidido nang mag-put up na rin ang kanilang negosyo sa pag-event planning. Naku, pwede yung balikan ng video na to kasangbahay sa aming Facebook page sa Business Natin To on air. Nandiyan pa ba si Ma'am Chris? Kapartner Chris? Yeah. Ayan na sila! Uy, kompleto! Ang ganda ng talakayan natin ngayong gabi. Kapartner Manuel, and maraming salamat Miss Mais. And paano ba?
Paalaman na ba, Sir Randy? Oo, partner Randy. Paano na? Pasok! Pasok! Nagulat ako, nakita ko sa sarili ko eh. Magaling pumindot eh. Oo nga eh. Anyway, mga partner, ang ganda ng kwentuhan regarding sa sa event organizing. Marami akong natutunan kasi sinasabi kanina, hindi lang price ang pinag-uusapan. Quantity din ang pag-uusapan. Kahit sa trabaho siguro mga partner, no? Hindi lang price. Para tumaas ang price mo, yung quality mo dapat itaas mo din. Yes. Ayun, di ba? Pakita mo na nag-excel ka. Yes, Kapartner Chris, go ahead. Smiles kanina, no? Kailangan pala may kasamang tapang. Yan, tapang at pananampalataya, sabi niya. Kasi napakarami mong susuungin, iba-ibang tao kausap mo kapag ikaw ay event planner or organizer. That's right! Right. Kapartner That's Randy, right. mag-goodbye na tayo. Go ahead. Ayun. So, sa mga nakikinig po ngayon, kung gusto nyong ma-contact si Miss Mais, pwede kayo tumawag or mag-text sa 0997-824-9408. Ayan. At pwede kayo mag-komento sa business natin to on air sa official Facebook page namin. Ayun. Kasabay po niyan ay mapapanood din po ninyo kami sa UNTV Radio La Verdad 1350 at sa ating business natin to on air. Kapartner Manuel. Yes, Kapartner Chris, maraming salamat at kami po ay mapapakinggan din sa radyo sa 1350 sa AM Band. At yon, Kapartner Randy, bye-bye time na po tayo. Ayun, bye-bye na tayo. At syempre, ito na, out na tayo. Sa negosyo, walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil business natin ito. Paalam. Maraming salamat. Shalom, John. Thank you so much. Business